Eh, eh, Kit, huwag kang mawawalan ng pag-asa, okay? Dahil hindi ka nag-iisa. Dito lang ako. I promise, gagawin ko ang lahat para matulungan ka, para malampasan mo ko. Alam mo, Drew, maraming salamat sa iyo. Lagi kang nandyan. Lagi kang naaasahan ko. Hindi ko alam bakit ang bait-bait mo sa akin. Kahit puro problema na lang yung dinudulot ko sa iyo. Bakit ba? Bakit hindi ka nagsasawang tulungan ako, damayan ako? Bakit? Siyempre, concerned ako para sa'yo. Kasi naging close na tayo sa isa't isa. Alam mo, nandito lang si Mom. You know she wouldn't allow Dad to do this too. Baka siya pa ang unang magtatanggol sa'yo. Mas tutulogit na si Miss May. No. Sana nandito na lang ako. Para, alam mo yun, para may isa pa akong mapag-ihingal. Meron pa akong kadamay. Tungkol sa'yo. Dali mo maglakad para makarating tayo sa highway. Oh my God! Kung naiinip ka, iwanan mo na lang ako dito. Asa ka pa? Kapag nakakita ko ng tulong, ha? Diretso tayo sa presinto, tapos i-report ko mga kahayupan nyo ng tita mo! Sige! Ano ba? Itawan mo! Ano po yung uniform? Pasensya ka naman kita, wala akong magawa. Pero pag kailangan mo ng tulong, lapit niya lang. Sir, wala akong problema. Dapat po magpasalamat sa inyo. Kaya lahat po ng gano'n sa akin. Kaya po yung dahilan kung bakit po ako nakapasok dito. Maraming salamat. Ingat ko pa natin. Ayun din, sir. Bibisita pa rin po ako dito. Ang kapal ng mukha, no? Wala naman siyang karapatang saktan at sigawan si Sir William. Palibhasa, feeling close ka na Sir Matt at Sir Drew. Lalo na kay Miss May. Totoo bang ninamanan niya raw si na Sir William dahil sa resort casino? Di ba ang kapal ng mukha? Ang pangit na nga, wala pang utang na loob. Matapos siyang bigyan ng trabaho, yun pa yung igaganti niya. Teka lang naman, ha? Sabihin na natin pangit ako. Nakakahiya yung itsura ko. Pero hindi yun sapat na rason para manahimik lang ako at hayaan ko si Sir William na tapakan yung pagkatao ko at ng mga kadinoy ko. Kung sa inyo nangyari yun, sagutin niyo ako ha. Kung kayo yung paasahin sa mga peking pangako, anong mararamdaman niyo? Ha? Anong mararamdaman niyo? Matutuwa ba kayo? Okay lang sa inyo yon? Ha? Isasawalang bahala niyo lang yon? Kasi ako hindi eh. Hindi ko hayaan yun. Kasi handa ako makipagpatayan kung sino mang taong gustong mag-agrabyado sa mga kadinoy ko. Tandaan niyo yan. Alam mo, girl, tara na. Baka tayo naman yung saktan niya. Kaya nga eh. Sobra ka na!
I've already pledged my support to Ikit and her community. They're relying on me. I can't let them down. That's why you never make a promise in the first place. Dad, just read my proposal, okay? You'll see that we can generate significant revenue if we build an eco-friendly resort instead of a casino. Both sides can win. How many times do I have to tell you the investors are not interested in that? So you'd rather listen to the investors instead of your son. Is that it? Now I know how Drew feels whenever you push him aside. You know, back in the day when Drew would come to me and complain to me how much of a terrible father you were to him, I would always defend you. I stood up for you. But he's right. You don't care about anyone else. Everything has to be done your way, and you don't care if you're hurting people along the path. You know what? Drew is right. I should be standing up for Ikit and her community more. And if you're going to push through with this casino project, I'm going to have to stand up against you. You may be my father, but I'm going to choose to do what's right.